Sino yung nakapanood kahapon guys doon sa confirmation of charges na to ni Tatay Digong doon sa ICC? 'Di ba? Kung napanood ninyo yon, eto guys no, si Attorney Kaufman todo depensa talaga sa kanyang kliyente na si Tatay Digong. At talagang makikita ninyo doon na etong si Attorney Kaufman ay ginagawa niya talaga yung lahat upang ipagtanggol at mapauwi ito si Tatay Digong sa Pilipinas. Nabanggit niya pa nga doon sa sa kanyang salita doon sa ICC no, na kailangan talaga ay naaayon sa batas at hindi sa politika, no? So eto guys, may bago tayong balita tungkol nga dito sa naging SONA naman ni Tatay Digong dito. So medyo bad news to guys sa lahat ng DDS supporter, no? Kasi etong SONA pala na ginanap ni Tatay Digong noong 2016 ay ikapapahamak niya pala. So, bakit niya ito ikakapahamak? Dahil ayon dito sa ICC prosecutor, etong kanyang SONA noong 2016 ay ginamit na ebidensya laban sa kanya. So ito, nakalagay dito sa Abante News Online, no? Mainit-init to guys. Ayon dito, ayan, ginamit ng ICC prosecutor bilang ebidensya ang pahayag ni dating Pangulong Duterte sa SONA 2016. So basahin natin kung bakit ginamit na ebidensya yan ng ICC. Ano kaya yung sinabi ni Duterte sa SONA? Bakit ito ang ginamit na ebidensya ng ICC laban dito kay Duterte? So ito, basahin natin. So may pamagat to guys na pahayag ni FPRRD sa SONA 2016 ginamit na ebidensya ng ICC prosecutor. So basahin natin kung anong ebidensya kaya yun, no? Ano kaya sinabi ni Tatay Digong sa SONA? Mukhang napasama pa yung kanyang SONA. So ayon dito sa article ng Abante, no? Ginamit ng ICC prosecutor bilang ebidensya ang pahayag ni dating Pangulong Duterte sa SONA 2016. Ipinresenta na ni prosecutor Mame, Mame o Mame? Ayan, Mame Mandaye Niyang ang bahagi ng kapakanan ng mga Pilipino kaugnay ng pagsugpo sa illegal na droga. Ayan. Eto sabi niya, Okay, let's us be clear with each other. I am for the comfort and welfare of the Filipino. Kayo namang hindi. Ito, sabi niya, hindi pa bungog diyan. Hindi pa pumasok yung mga droga, kung ayaw niyong mamatay, ayaw niyong masaktan, huwag kayong umasa dyan sa mga pari. Pati human rights, hindi nakakapigil yan ng kamatayan. Ito pa ang kadugtong na sinabi niya. So wag niyong gawin, tapos nandyan ka, nakabulagta. And you are portrayed in a broadsheet na parang Mother Mary parading the dead cadaver of Jesus Christ. Ayan, yan mga yan, magdadramahan tayo dito, pahayag ni Duterte. So ayan ang sinabi ni Duterte doon sa SONA. No? Yan yung sinabi ni Duterte sa SONA na ginamit na pahayag noong SONA tapos gagamitin ng ICC ngayon bilang ebidensya. So eto pa, isinarin ito ni Niyang sa Ingles at sinabing, this is what he said. Ayan, sabi daw ni Duterte, eto daw yung sabi ni Duterte dito. Those of you who has still sober, those who haven't tried illegal drugs, if you don't want to die and get hurt, don't rely on the Christ, including human rights advocate, they won't be able to prevent death. Yan. So don't do it. Then you are proud
on the ground and you are portrayed in broadsheet like Mother Mary guarding in the dead. Ayan. Yan yung ginawang ebidensya ng ICC. Sa tingin nyo, eto kayang sinabi ni Duterte, magiging malakas na ebidensya kaya? No? Magiging malakas kayang ebidensya yan upang eto si Duterte ay madiin at makasuhan ng ng kaso dito nung ang daming sinampa sa kanya Daming sinampa sa kanyang kaso. So, ayon din dito sa mga netizen, yan, basahin natin yung comment. So, eto. Nahuri sa bibig ang isda. Naniwala naman kayo agad. Joke lang yan. O joke lang yun. Bring him home, ICC. Haha, galing talaga ICC. Eto, tingnan itong isang comment dito. Marami pa yan, lalo na yung Senate at sa Kamara. Di na nila nagpadagos-dagos si Tatay Digong sa mga binibitawan niyang salita. Tapos itinuro pa si Senator Bato na member ng Davao Squad na pwede din makapagdiin kay Senator Bato. Ayan, kung matatanda nyo, sinabi din ni Duterte. Posible din gamitin yan. Nilang ebidensya dito kay Senator Bato. No? Ha. Madami pa yan. May part 2 pa bukas. Sa kayong ginawa niya accomplishment kasi ang pagpatay kung baga na justified niya kung arana siyang mga namatay sa kare, di joke lang yun. Kaya matibay na ebidensya na yun. State of the nation yun. Di ka pwede joke. Naka-broadcast ka sa buong mundo. Di naman niya kasi alam na mangingialam ang ICC. Sa tingin nyo, posible kayang hindi niya inaasahan na mangingialam tong ICC. Kung matatandaan nyo guys, hindi yan dumagaw si Duterte dyan sa first hearing ng confirmation of charges. Mga abogado lang yung pumunta dyan ni Tatay Digong, si Hoffman, tsaka si Jacob, no? Pati yung ilan pa nakasamahan nila sa defense team. 'Di ba? So posible kaya na magamit talaga itong sinabi ni Tatay Digong dito, no? Na gagamiting ebidensya ng ICC prosecutor, no? So comment kayo guys kung sa palagay ninyo. Posible kaya na maidiin si Duterte din gamit itong SONA niya na 2016 noon. Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang sa ganun lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.